Simulan na natin. Kapag naririnig mo ang salitang retirement o pagreretiro, ano ba ang unang pumapasok sa isip mo? I bet, pera, di ba? Kadalasan kasi naiisip agad natin ang isang malaking bank account. May malaking misconception na ang paghahanda para sa pagreretiro ay nakasalalay lang talaga sa pagkakaroon ng sapat na pera. Pero sa pagtalakay natin sa material na ito, makikita natin na ang tunay at matagumpay na retirement, it's so much more than just the number sa bank book mo. Isa talaga siyang holistikong proseso. Kaya heto ang malaking tanong natin para sa iyo. Handa ka na ba? At hindi ko lang tinatanong kung ready ka financially. Directly tinatanong ko kayo ngayon, handa na ba kayo financially, physically at pati na rin emotionally para sa buhay ninyo pagkatapos ng inyong primary career? Kasi nakakagulat, maraming tao ang umaabot sa retirement day nila na literal na hindi handa sa mga mabigat na pagbabagong emosyonal at pisikal na dala nito. Kailangan talaga nating i-shift yung mindset natin. May napakagandang quote mula sa source natin, sabi doon, ang pagre-retiro ay hindi katapusan ng buhay trabaho. Ito ang simula ng bagong kabanata. Wow, di ba? Ito yung pinakamahalagang pananaw na kailangan nating yakapin. Hindi ito isang dead end kung saan titigil ka na lang sa lahat, kundi isa itong kapanapanabik na simula. At para maging maganda ang simula, kailangan natin ng masusing paghahanda sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ngayon, para hindi tayo malula, hinati natin ang paghahandang ito sa 5 haligi. Una, pera at seguridad. Pangalawa, kalusugan at pamumuhay. Pangatlo, pag-aayos ng buhay. Pang-apat, karanasan at relasyon. At pang-5, personal na paglago. Let's dive right in! Unang haligi, pera at seguridad. Ito ang pinaka-urgent na bahagi ng preparasyon, okay? Pinag-uusapan natin dito ang literal na financial survival mo. Ang unang-unang dapat gawin ay pigilan ang pagdurugo ng pera mo. Meaning, kailangan mo nang tapusin at bayaran ang mga utang na may matataas na interes tulad ng mga credit cards at personal loans. Ang mga ito, yung tahimik na umuubos ng yaman mo nang hindi mo napapansin. Kapag tapos na yan, saka ka mag-focus na sadyang magtabi para sa iyong pangmatagalang retirement fund. Pero alam nyo, hindi sapat ang puro ipon lang. Kailangan mong mag-set up ng maraming pinagkukunan ng kita, mga investments, paupahan, isang maliit na negosyo, royalties o kaya dividends. Bakit? Kasi kapag huminto na ang buwanang sweldo mo mula sa kumpanya, itong mga passive income streams na ito ang magiging bagong makina na bubuhay sa'yo at sa mga pangarap mo araw-araw. At bukod pa sa pag-compute ng magiging budget mo in the future, tandaan mo ang numerong ito, 6 hanggang 12. 6 hanggang 12 buwan, iyan dapat ang saklaw ng iyong emergency fund. Ang pondong ito ang magiging personal na kalasag mo laban sa mga hindi inaasahang krisis tulad ng biglaang pagpapahospital, pagkasira ng bahay o anumang emergency na pwedeng umubos sa retirement fund mo in an instant kung wala kang proteksyon. Ikalawang haligi, kalusugan at pamumuhay. Kasi isipin mo, aanhin mo ang lahat ng naipon mong pera kung wala ka namang lakas para i-enjoy ito, di ba? Kaya ang isang napakalakas na paalala rito, bawasan ang stress. Bago pa man dumating yung mismong araw ng retirement mo, kailangan matuto ka ng magbagal at magpahinga. Kung meron kang matinding work-life imbalance ngayon, for sure, madadala mo yung stress na yan sa pagre-retiro mo. Walang magic switch ang retirement na bigla na lang magpapatanggal ng pagod sa katawan mo. So, ano ang mga kailangan mong gawin ng aktibo? Una, alagaang mabuti ang kalusugan. Mag-ehersisyo, ayusin ang diet at please lang, magpa-medical check-up ng regular. Huwag na nating hintayin may sumakit bago magpatingin sa doktor. Pangalawa, mag-explore ng mga aktibong libangan. Paghahalaman, paglalakad, musika, sports o sining. Hindi lang ito pampalipas oras. Ito yung mga magpapanatiling matala sa isip mo at aktibo sa katawan mo sa mga darating na taon. Ikatlong haligi, pag-aayos ng buhay. Baka isipin nyo, nako, ang hassle naman itong logistical part na ito. Pero trust me, ang layunin natin dito ay mag-declutter para makamit mo ang absolute peace of mind. Hatiin natin sa 3 simpleng steps. Step 1, pasimplehin o i-downsize ang inyong tirahan. Baka masyado ng malaki ang bahay para sa inyo, kaya mas mainam lumipat sa mas maliit na madaling linisin at i-maintain. Step 2, gumawa o mag-update ng will at estate plan para clear na clear at protektado ang pamilya nyo. At step 3, ayusin ang mahalagang dokumento tulad ng insurance, titulo at pati mga passwords nyo. Kapag ginawa nyo itong checklist, yung mukhang nakakapagod na trabaho ay nagiging sobrang daling tapusin.
Ika-4 na haligi, karanasan at relasyon. Ano nga ba ang tunay na magpapasaya sa retirement mo? Hindi naman yan puro material na bagay, kundi mga karanasan at mga taong nakakasama natin. Kaya heto ang golden rule, maglakbay habang malakas pa ang katawan. Ang daming tao ang naghihintay ng napakahabang panahon para lang puntahan ang mga dream destinations nila hanggang sa ma-realize nila na hindi na kaya ng mga tuhod nila ang mahabang lakaran. Kaya please, habang may lakas ka pa, simulan mo nang punuin ng magagandang alaala at paglalakbay ang bagong kabanatang ito. At of course, mamuhunan ka rin sa mga tao sa paligid mo. Ang isang masayang retirement ay nakadepende talaga sa matibay na ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Bukod yan, napakahalagang makahanap ka ng bagong layunin o purpose sa labas ng tradisyonal na trabaho. Pwede kang mag-volunteer, maging mentor, magturo, o mag-join sa mga community projects. Nagbibigay ito ng direksyon at nagpapaalala sa iyo na kapaki-pakinabang ka pa rin. At ang ating ika-5 haligi, personal na paglago. Alam nyo ba kung ano ang pinakamalaking regalo ng retirement? Oras at kalayaan. Pero kailangan mo itong planuhin. Hindi lang ang pera ang pinaplano natin, pati na rin ang magiging araw-araw na buhay mo. Kailangan mong i-mental map. Ano ba ang gagawin mo paggising mo sa umaga hanggang sa pagtulog? Anong mga bagong layunin o hilig ang gusto mong paglaanan ng oras? Kapag nagplano ka, sinisiguro mong ang retirement mo ay hindi nakakaboring o stagnant, kundi isang napakasiglang yugto ng patuloy na personal na pagunlad. Para i-wrap up itong ating pagsusuri, balikan natin ang pinaka-core ng pinag-usapan natin ngayon. Sabi nga sa source natin, ang ultimate goal natin ay mas malayang buhay na ikaw mismo ang magdidisenyo. Ibig sabihin, ang pagre-retiro ay hindi ang katapusan ng iyong pagiging produktibo. Pagkakataon mo na ito para idisenyo ang buhay na gusto mo. Kapag naihanda mo ng maayos ang iyong pera, kalusugan, buhay, relasyon at sarili, ikaw na ang taga-disenyo ng sarili mong kalayaan. Kaya bago ko kayo iwan, pag-isipan nyo ang napakagandang tanong na ito mula sa ating material. Ano ang pinakaunang paghahandaan mo para sa retirement? Babayaran mo ba muna yung mga utang mo sa credit card? Mag-eehersisyo ka na ba bukas o aayusin mo na yung mga papeles mo? Walang maling sagot. Ang mahalaga, may simulan ka ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagtalakay na ito. Hanggang sa susunod nating pagtuklas sa mga ideyang nagpapalawak ng ating kaalaman.